Hello guys, good day. So magsasagot tayo ngayon ng ideal Rankine cycle. So ito yung problem natin. Steam is generated at 4.1 megapascals. So i-zoom ko lang no para makita nyo. And 440 degrees Celsius and condensation occurs at 0.105 MPa. For a Rankine engine operating between these limits. So Rankine engine and Rankine cycle to no. Operating between these limits, compute the thermal efficiency and the heat rate. Considering that a Rankine cycle occurs between the same limits. Determine QA, yung pinapanap dito is yung heat added. Ito, heat added, yung heat rejected, yung total work net natin, tsaka yung thermal efficiency. Tapos, lastly, yung mass flow rate in kilogram per seconds na required for a net output of power power output na 30,000 kilowatts. So, mas maganda na i-drawing natin yung problem, no? I-drawing muna natin yung TS diagram. So, drawing muna natin yung TS diagram. So, maglagay lang ako ng linya, line. Ayan. Oops, mali. So, ito yung T, S. So, sabi dito, generated at 4.1 MPa. So, dito tayo yung starting point natin. No? Dito tayo magsisimula kasi ito ay boiler. Laging superheated yan. So, ano bang process ng boiler, 'di ba? Isa tong constant isentropic pag boiler. So, bababa yan dito. So, ayusin natin ibababa natin yan dito. And condensation occurs. So, yung pagpupunta na yan sa pump, so magiging magiging liquid na yan. So, magiging wet, mixtured na yan. So, maghahalo na yung vapor tsaka yung gas dito. I mean, yung vapor tsaka liquid. So, dito na yan. Sa loob na yan ng curve natin. For a Rankine engine, so yung natin dito, tataas. Kasi papasok ng pump natin, mag-iinit yan. Tataas yung pressure natin dito para ma-achieve yung 4.1 MPa. Babalik yan. So, tataas yan dito. Ayusin natin Tataas yan dito. Maliit lang ang pump so maliit lang magiging linya niyan. Kasi neglected naman yan sa mga karamihan na problems kasi sa sobrang liit lang ng value niyan. So pagkatapos niyan, constant yung isentropic process to. So babalik yan sa boiler. Pupunta yan sa liquid line. So pupunta rin yan dito at itataas niya for the pressure na hahabulin niya. So, dito yung point 1 natin. Ito yung point 2. Ito yung point 3. Ito yung point 4. So, lagyan natin ng arrow para malaman natin kung saan yung destination yan. Yung loob na ito ay yung tinatawag na work net. Yan yung kukunin natin mamaya. So, saan ba papasok dito yung init? So, dito. Ito yung QA. Yung palabas naman, ito yung QR. So, kung sa inyo, kung di nyo alam kung saan papunta yung turbine at yung pump, so pag sinabi natin na turbine, ito lang yun. Yan lang yun. So, yan yung palabas na turbine. So, saan naman yung pump? So, dito lang yung pump. Diyan lang yung pump, WP. Ngayon, alam naman natin yung drawing ng TS. I-drawing natin yung schematic, schematic diagram. So, drawing natin dito. So, unang-una muna natin dito gagawin is yung boiler.
papasok yan sa turbine para makapag-generate ng 4.1 megapascals. So ito yung turbine. Ayan. Ibababa ng turbine sa condensation or yung tinatawag natin na condenser. So ayan, yan yung condenser natin, no? Pupunta yan sa pump para maging liquid. So bakit pala naging liquid to? Kasi pag nilagyan mo yan ng vapor, masisira yan yung pump, magkakaroon ng cavitation yan. Kaya mga engineers na gumawa nito ay kailangan liquid. Kasi masisira yung pump mo dito pag may kasamang vapor. Kailangan 100% liquid. So hindi pwedeng may vapor dito na yung maghahalo, no? Bawal yun. So 4 points lang to, no? So ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3, at panghuli yung 4. So yun yung schematic diagram natin. So sagutan natin to, no? Sagutan muna natin. So at point 1, at point 1, so 4.1 MPa and 440 degrees Celsius, tingnan natin sa steam tables. Tingnan natin kung superheated ba siya or saturated. 4.1 MPa, hanapin natin. Lakayan lang natin, no, para makita nyo. So ito, kalagitnaan ng ito 4.0 tsaka yung 4.2. So kalagitnaan yan ng 4.1. So alam naman natin yung temperature dito in Celsius is 250 at 253. So pag in-interpolate natin yan, superheated pa din yan kasi ang makukuha niyan is either 251, 252, or 253. So pupunta tayo sa table 3. Check natin sa table 3. Hanapin natin yung 4.1 MPa. So, malayo pa yun. Kunin natin yung ito. 4.1 MPa and ano binigyan na Celsius? 440 degrees. Yung kakibat niya na temperature. So ito yon 450. So i-print ko. Wait lang. So ayan. Copy ko yan dito. Hindi ba laki yan to? So, lagay na lang natin dito. Ito yung H. Ito yung S. Ito yung T. Ito yung 4.1 MPa. So, ibig sabihin, ito yung enthalpy natin at 0.1. 3305. 0.7 kilojoules per kilogram. And yung entropy natin, S1, tingnan natin sa TS diagram. S1 is equals to S2. Bakit? Kasi isa tong isentropic process. Ayan, nakikita naman natin dito, 'di ba? So pag vertical line 'yan, yun ay isentropic process. So ang S1 mo equals lang pala sa S2. So ang value niyan ay 6.8911 kilojoule per kilogram Kelvin. So, punta na tayo sa point 2 at state 2. Condenser na yan. So, pupunta tayo sa
Tapos na tayo dito, no? Tapos na tayo sa part na to. Pupunta na tayo sa condenser na given ay 0.105 megapascals. So, check natin sa steam tables. Saan tayo titingin? Sa table 2, pressure table. Hanapin natin yung 0.105. Itong part na to. Ito. So, ano ko, no? I-scan ko. Ayan. So, ang value nan, so, 0.105 MPa. Ang mga values nito, ito yung VF, VFG. Ay, mali, baliktad. Ito yung temperature, ito yung VF, VFG. Ito yung UF, UFG, UG. Ito yung HF, HFG. Ito yung HG, SF, SFG, at SG. So, ano ba mga kukunin natin mga values? So, mga kukunin nating values is ito, V1. Kukunin natin yan, yung V1 na yan. Bakit? Kasi kailangan natin ng liquid at constant volume. So, kailangan ng volume dito sa pump natin para ma-push niya yung pressure papunta sa turbina natin na 4.1 MPa. So, kailangan natin ng liquid. No? Kailangan ng liquid. So, ang magiging ano natin dito, H2 natin, ang magiging formula niyan, so, sa ano lang yun, no? HF plus X. HFG. So, check natin. Wala tayong H2. Meron tayong HF, yung ito, 417.46. Wala tayong X. Yun ang problema. Pero meron tayong HFG, yung ito. So, paano natin makukuha yung X? Madali lang yan. Kasi, meron tayong condition dito na 6.8911 S1 is equals to S2. So, isentropic process yun, no? So, pwede natin magamit yung SF, SFG, at yung SG. So, ano ba formula nun? So, ganito lang din yun. I-ibay lang natin yung notation. I mean, yung indicator niya. So, S2 is equals to SF plus X, SFG. Meron tayong S2, which is yung 6.8911. Meron tayong SF, which is ito. Wala tayong X. Meron tayong SFG. So, masosolve natin yung quality. So, input natin yung data. So, So, yung quality natin yung hahanapin natin. So, X2. So, SF, S2. So, transpose natin. So, S2 minus SF. So, magiging divide to. So, bababa, SFG. So, magiging S2, 6.8911 minus SF, 1.3026. Ayusin natin, bakit ng sulat eh. So, divide by SFG. Ano yung value natin dito? So, 6.0568. So, lagi natin i-check yung quality ha. So, laging ganun sa mga cycles natin. So, ilan yan? Check natin. So, 6.8911 minus 1.3026 divided by 6.0568 is equals. So, yung quality pala natin dito is 00.92. So, laging 6 decimal places tayo dito, no? Para pag nakuha natin yung pinakasagot, equals.
Parehas siya. 92268. 922,681. Ayan. So, pwede natin mahanap yung H2, no? Pwede natin mahanap yung H2. So, H2 equals lang pala yan sa HF na 417.46 plus yung nakuha nating quality na 0. Pagpasensya na napangit yung sulat ko kasi wala pa akong nabibiling na tawag dito yung pen. So, pasensya na guys. Yan yung pag nakapagbili na ako, nagandahin natin yung sulat natin. Pero nagigets nyo naman, no? Gets nyo yan. So, HFG. Ano yung HFG natin? So, 2258. 2258. Kilojoule per kilogram. So, masosolve na natin yung H2. So, solve natin. 417.46 plus yung nakuha nating quality 0.922681 times 2258. Ilan yan? So, meron tayong 2,500. 2,500. 0.873. 873. 698. 698 kilojoule per kilogram. O, dalawa na lang at 0.3. O, paano natin makukuha yung H3 dyan? So, madali lang yan. Yung nakuha nating mga values ng condenser, so, kukunin natin doon yung HF, which is yung liquid. No? Tama, no? Liquid. Kasi pag papasok ka dito sa pump, kailangan purely liquid. Bawal maghalo ang vapor at liquid. So, kailangan liquid lang. So, ano kukunin nating values? Ang values na kukunin natin dito is yung HF. So, hindi pwedeng HG, no? Hindi pwedeng HG, hindi pwedeng HFG. Laging HF. Lahat sa ganyan, sa regen, sa reheat regen, sa reheat cycle, and sa mga iba pang cycles ng Rankine. So, laging HF ang kinukuha natin patungo sa pump. So, yung H3 pala natin dito is 417.46 kilojoule per kilogram. So, isa na lang. At part 4, point 4. Ano ba yung tanong dito? So, yung QA nga hanapin muna natin. At point 4, hanapin natin yung value ng work pump. So, ano ba formula ng work pump? Diba ano yun? VF at P-cond. Ano ang P-cond? So, pressure at, VF at P-cond. Yung nakuha nating values dito, itong 1.0432, yan yung VF natin at pressure ng condenser. So, P out minus P in. So, bakit ganon, sir? Bakit naging P out minus P in? Tingnan mo anong binigay sa atin na boiler pressure? 4.1. Kailangan, naka-descending order tayo dito. Hindi pwedeng 0.105 ang nasa itaas kasi yan yung condenser natin na 0.105. Ang nasa itaas niyan, ito, 4 MPa. So, ima-minus mo yan para makuha ang pump. Work ng pump. So, ito yung formula natin, no? So, masosolve na natin yung work ng pump. So, VF at P condenser. Ano ang P condenser natin? Value 1.0432. 1.0432.
332. O, ano units niyan? Hindi yan kilojoules per kilogram ha. Pinag-uusapan natin volume. So, magiging meter cube per kilogram. P out. Ano ang P out natin? Pressure na hahabulin. Ano ba ang pressure na hahabulin? 4 MPa. Ano ang pressure na pinanggalingan? 0.105. So, P out, papuntang boiler, 4 minus 0.105. Ano values niyan? Kilojoules per kilogram. Oh, sir, paano magiging ano yan? Magiging kilojoules per kilogram yan. Ay, wait lang. Mali pala to. MPa pala to. So, magiging kilonewton. Ita-times pala ng 1,000 to para, kasi 'di ba MPa to. Gagawin natin para maging kilojoules per kilogram yung ating work ng pump, kailangan i-convert natin yung MPa to kPa. Kilopascals. Megapascals to kilopascals. So, delete ko lang So, ita-times 1,000 natin yung conversion factor niya. Munti ko na makalimutan. So, ito, kilonewton per square meters na to. Kasi na-convert na natin to. Kasi megapascals to kilopascals is 1,000. In every megapascals, meron tayong 1,000 kilopascals. So, ito, magka-cancel to. May natirang isa. So, magiging kilonewton per kilogram. So, ano ba ang kilonewton? Kilojoule. Kilonewton meter pala. Kasi, cubic meter to, square meters to, may natira, meter. So, ano ba ang kilonewton meter? Kilojoule per kilogram. Ito yung kilogram. So, dadagdag yan dyan. So, consistent na yung units natin. So, solve natin, no? Solve natin. Ano magiging value ng work ng pump? $1.0432 times 4 minus 0.105 parenthesis times 1,000. So, wait lang, mali ako. Kailangan pala times 10 raised to negative 3 pala to. Wait lang, ayusin ko. Untik na tayo doon. Makalimutan ko lagyan. Kasi tingnan nyo dito. Times 10 raised to negative 3 pala yan. Kasi kailangan ang volume natin maliit. Oops. So, times 10 raised to negative 3. Sensya na. So, 4.1 minus 0.105 times 1,000 kilonewton per square meters. So, cancel. So, magiging kilojoule per kilogram na. So, edit natin. Times 10 raised to negative 3. Gagi, ba't tumaas? Or minus 0.105. Ayan. So, yan yung value ng work ng pump natin. Kailangan maliit yan ng value ng work ng pump. Hindi laging malaki yan. 4.06
4.063264 kilojoule per kilogram. So, hanapin natin yung H4. So, ang value ng H4, kung i-mass balance natin to, so try natin mag-mass balance. So, ito, pump, may pumasok, work pump, may pumasok na H3, may lumabas, papuntang boiler, H4. Kung gagamitin natin yung conservation of mass or yung tawag dito yung E-in, E-out, kung ano yung pumasok, ano yung lumabas, ano yung mga pumasok, WP plus H3 is equals to, ano yung mga lumabas, H4. So, by algebraic expression, by algebra, makakompute natin yung H4. So, H4, lipat natin to, magiging WP plus H3. So, ayan. Yan yung value ng H4 natin. So, lagay natin dito. WP, pinakuha natin, WP1 plus H3. Ano yung WP1 natin? 4.063 plus, ano yung nakuha nating H3? 417. So, 4.17.46. Anong value ng ano natin? 421. So, 421.523. 523.264 kilojoule per kilogram. Ayan, kompleto na. Kompleto na yung mga values natin. Masosolve na natin yung pinapahanap na QA, QR, worknet, thermal. So, unahin muna natin yung QA. So, dito lang lagay, QA. Wait lang. I-type ko na lang, QA. Anong formula ng QA natin dito? So sinabi ko na kanina, di ba? Ang pumapasok dito, wait lang, asan yung pen ko? So yung pumapasok dito, yan yung QA. Yung lumalabas dito, QR. So ano yung pumasok dito? H1 minus H4. Tama, no? So H1 minus H4 equals, anong values ng H1? 3305.7. Ilagay ko lang dito. .7 minus, anong value ng ating H4? Yung nakuha natin kanina. 421.523. 421.523.264. So, ano magiging value ng QA natin dito? I-type ko na lang guys para hindi tayo mabagalan sa pagsusulat. Para naintindihan nyo din yung formula na ginamit ko. So, 3305 minus 421.523.264. Ano value dito? So, 2884. Nagagi. Wait lang. 3305.7 minus 421.523.264. 2884. So, 2884.523
176 176,736 kilojoule per kilogram. So, ayun yung value na ating QA. So, paano naman yung QR? Malaki yung papasok minus yung palabas. So, ano yung papasok natin? So, 2 minus H3. Papuntang pump na yan. So, condenser, kung titignan natin sa schematic diagram natin, ano yung pumasok? So, H2. Ano yung lumabas? H3. So, ang QR natin dito, guys, ay H2 minus H3. So, QR is equals to H2 minus H3. Ano value ng ating H2? 2,500. 2,500.873,698 minus ano ating value ng H3? Ito, yung HF. So, 400, 17.48. So, 2,083 ang ating QR. 2,083.396 938. Tama ba? 938. 393 698 pala, 698. 396 393 pala, 393 393 698 kilojoule per kilogram. So, ayan. Ano pa ang pinapahanap? WorkNet. So, ano bang WorkNet? So, sinabi ko na kanina yun, di ba? Yung WorkNet. WorkNet. So, yung area under the curve na ito, itong lobe na to, yan yung WorkNet. So, ipagmaminus mo lang yung QA tsaka yung QR. So, input lang natin yung values, no? So, WorkNet is equals to QA minus QR. Anong value ng QA? So, 2,884.176,736 minus, ano nakuha natin QR? 2,083. Point. 393,698. So, anong value niyan? 2,884.176,736 minus 2,083.393,698 equals. So, ang value dito ay 800. Input lang natin. So, 800. 800. Point, ay gagi, 8,000. 800.783. 783,038 kilojoule per kilogram. So, ayan, kompleto na. Meron na tayong values na itong tatlong to. So, ano next, sir? Ano next natin dito? Ang next natin dito is, hanapin natin yung thermal efficiency. So, paano ba ang thermal efficiency? So, sa term 1, ang laging ginagamit doon is
work net over QA. Ngayon, nasa ano na tayo, nasa termo 2 na tayo, which is kino-consider natin yung work turbine minus work pump over QA. Pwede to. So, pwede to. Pwede rin to. So, meron ting formula dyan na pwede rin yung ganito. 1 minus QR over QA. So, paano tayo nag-arrive dito? So, papakita ko. So, ano ba ang work net? So, yun yung QA minus QR, di ba? So, yung work net natin, QA minus QR over QA. QA divided by QA is 1. So, magiging 1, magka-cancel to. So, magiging QR. Ay, hindi pala magka-cancel yan. So, magiging 1 minus QR over QA. So, dito yung nanggaling yan. Dito nanggaling yan. So, dito, pwede natin gamitin to para mabilis tayo kasi nakuha naman natin yung pinapahanap na QA at yung QR. So, input natin lang, input lang natin yung value. So, EC, or which is yung cycle efficiency, one minus QR over QA. So, 1 minus QR. 1 minus fraction natin. So, QR natin is 2,083.393,698 divided by 2,884. 0.176376. Tama ba? 2,884.176,376. So, press enter. So, yun ang ating thermal efficiency. So, times 100 natin para makita natin yung percentage. So, ito yung value ng efficiency natin. So, 27.764%. So, ibig sabihin, meron tayong 27% na kino-consider dito sa steam plant natin, sa Rankine cycle natin. So, ang panghuli dito is hanapin natin yung mass flow rate. Given tayo ng power generated na 30,000 kilowatt. So, paano ang formula nun, sir? So, magiging formula nun is power times the mass flow rate times the work net. Meron tayo neto, 30,000 kilowatts. Wala tayo neto, meron tayo neto. So, masosolve natin yung pinapahanap na mass flow rate. So, given tayo dito, no, 30,000. 30,000 kilowatts. So, ano magiging unit natin dito? So, mamaya papakita ko. So, 30,000 kilowatts equals mass flow rate yung pinapanganap. Work net, ito, 800.783. 038. So, shift solve, makukuha natin yung mass flow rate. So, input natin sa CalQ. So, 30,000. Shift solve. Shift calc. Wait lang. Alpha calc. So, alpha x. Pinanapasin natin to. Mass flow rate. Times the 800.783038. Close parenthesis. Shift solve. So, ang ano natin dito ay 37.46 kilogram per second. So, bakit ganon? Ano ang unit natin ng work net? Diba? Kilojoule per kilogram. Ang kilowatts ay kilojoule
per second. Bakit ganun? Ano ba ang watts? 'Di ba joule per second? So pag naging kilowatts yan, magiging kilojoules din yan. 'Di ba? So magka-cancel to, kilojoule, ano tira? Kilogram per seconds. So ayan yung mga sagot natin. Ayan, 2884. Ayan. So madali lang yan, no? Practice lang ng practice mag-solve. So itong problem na to, na kay Santa Maria lang yan sa practice problems. So practice lang ng practice para pag nakapunta na sa mga mahihirap na cycles na kaya-kaya nyo na magsagot. So drawing na nyo lagi yung TS diagram. Tsaka yung schematic, sobrang importante yan. Kasi doon yung ma-visualize yung bawat galaw ng points. So, yun lamang po. At ingat sa inyo lahat. God bless.